Siyempre, bilang mga nanonood sa akin, ayoko naman na halimbawa, gusto nyong bumili ng minivan, tapos hindi ko man lang shinare yung pagkakamali ko nung bumili ako or nag-acquire ako ng minivan. Siyempre, baka mamaya, interesado kayong bumili, interesado kayong magkaroon ng minivan. Kaya ang suggestion ko, bago ka bumili ng minivan, at dito na rin sasabihin sa inyo na ang pinakamalaking pagkakamali ko nung kinuha ko tong si Netoy, at sana hindi rin kayo magaya sa akin. Ano nga ba ang malaking pagkakamali na talagang pinagsisihan ko nung kinuha ko itong si Netoy? I-share ko sa inyo para hindi kayo magaya sa akin. At sa video na to, isi-celebrate din natin ang unang taon ni Netoy na kasama natin siya. Handa ka na ba? Tara! Alam nyo ba na itong si Netoy, ang aking DA17V minivan, Tiptronic, 4x4, manual mirror, manual window, ay isang taon na sa akin. 1 year old na si Netoy nung na-acquire ko, nung napunta sa akin. At dahil 1 year na itong si Netoy sa akin, gusto ko sanang balikan yung mga ilang memories tungkol sa kanya. Kung ano ba yung mga nangyari na, ano ba yung mga importante, ano ba yung mga pinagsamahan na namin ni Netoy. At saka syempre, gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung malaking pagkakamali ko na may kinalaman sa pagbili or sa pag-acquire ko nito ni Netoy. Siyempre, bilang mga nanonood sa akin, ayoko naman na halimbawa, gusto nyong bumili ng minivan, tapos hindi ko man lang shinare yung pagkakamali ko nung bumili ako or nag-acquire ako ng minivan. Siyempre, baka mamaya, interesado kayong bumili, interesado kayong magkaroon ng minivan. Kaya ang suggestion ko, bago ka bumili ng minivan, panoorin mo muna yung video na to para malaman mo yung mga dapat mong malaman, kasi nagsimula din naman ako sa kagaya nyo na wala halos alam sa minivan bago ako nagkaroon. Tsaka yun nga, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung malaking pagkakamali ko. Happy birthday, Netoy! Si Netoy kasi ay 2015 or 2016 model. And then, nung binild siya sa Gensan, ay 2022 yata or 23, kung di ako nagkakamali. Pero nung na-acquire ko siya ay isang taon na. So, sincelebrate ko ngayon ay yung first year anniversary or first birthday ni Netoy na nasa akin na siya. Kaya ngayong araw ay celebrate natin to. Simple lang naman. Ang gagawin natin ay pupuntahan natin yung lugar kung saan ko siya ipinakilala sa inyo. Kung napanood nyo yung video na yan yung nakikita nyo, yan yung panahon, second video yan ni Netoy sa akin eh. Yung una kasi nung swap, tas di ko naman siya pinakita talaga. Pero ayan, yung nakikita nyo na yan yung officially pinakilala ko na si Netoy sa inyo. Second video yan na may kinalaman kay Netoy minivan dito sa channel ko. Pupunta tayo dyan ngayon sa May Kawayan Complex. Sasariwain natin ng konti yung alaala. At habang bumabiyahe tayo papunta dyan sa May Kawayan Complex, ay sasabihin ko na rin yung mga dapat yung malaman sa mga interesadong bumili ng minivan. Kung ano ba yung mga dapat yung malaman bago kayo bumili ng minivan. At mamaya sasabihin ko rin sa inyo syempre kung ano ba yung malaking pagkakamali ko na ayun nga, in-acquire ko ito si Netoy. Ako kasi personally, ang dahilan ko ba't ako nag-minivan sa mga nanonood sa akin, para maipasyal ko yung pamilya ko, may magamit kami ng pamilya ko. At the same time, magamit ko rin sa pag-content dito sa YouTube. Pagbibideo-video. Ayan, kagaya niya, nakakapagkwentuhan tayo dito sa YouTube channel ko na may kinalaman sa minivan. Dahil syempre kay Netoy yan. Yun yung nagko-connect sa akin. Pambihira, mauubusan na yata ako ng storage. Teka nga, baka biglang huminto. Ay, sandali, may papakita pala ako sa inyo. Sa mga nagko-content dyan, sa mga nagbablog, kagaya ko, di ba isa sa malaking problema natin kapag nagbablog tayo is yung kapag naubusan tayo ng memory storage sa mga camera natin. Lalo na sa mga gumagamit ng cellphone na pang vlog, meron akong ipapakita sa inyo. Sandali, itatabi ko lang para hindi delikado. Eto, dito ko ipapakita sa inyo. Shell, makikiparada saglit ha. Papagasolina naman ako sa inyo minsan eh. Sa mga kagaya kong vlogger na madalas nauubusan ng memory storage sa mga camera nila, lalo sa mga gumagamit ng cellphone, di ba ang hassle noon pag nauubusan tayo ng storage? Tingnan nyo ito, ipapakita ko sa inyo. Boom! Panis! Ito yung tinatawag na Hixemi Elite Magnet Portable SSD. Tingnan nyo kung gaano kaliit ha. Tingnan nyo yung gagawin ko. Boom! Tapos meron siyang ganito. Yan, Type C di sa kabila. Ayan, yung 128 GB na memory ng cellphone ko
nadagdagan ng 1 terabyte. Ginagamit ko siya as external storage para sa mga video files ko. Kapag puno na yung phone ko, dito ko nililipat lahat. Mabilis, safe at reliable. Isa sa mga pinaka-best feature nito, sobrang bilis. May read speed na up to 1050 MB per second. Kaya kahit malalaking video files, mabilis i-transfer. Hindi ka na maghihintay ng matagal kapag nagba-backup ka. Ang Hexemi Elite Magnet ay sobrang compact, around 74mm by 46mm by 9mm. Kasing liit lang ng ID, pero pang malakasang performance at gawa siya sa high quality aluminum alloy. Kaya bukod sa premium look, tumutulong din itong panatilihing cool ang PSSD habang ginagamit. May built-in magnetic feature din siya, so pwede mo siyang idikit sa likod ng cellphone mo. Bukod sa performance, panalo rin sa tibay. May 10 years na warranty siya, kaya alam mong pangmatagalan. Hindi ka kakabahan sa biglaang sira o corruption ng files. Compatible siya sa PC, sa laptop at sa cellphone. Perfect sa mobile content creators na tulad natin. Kung content creator ka, vlogger, gamer, or kahit estudyanteng may madaming files, sobrang laking tulong ng ganitong klaseng PSSD. Lalo na kung on the go ka at kailangan mo ng portable pero powerful na storage. At kung interesado kayo, visit mo na ang Hexemi official store sa Shopee. Nasa description ng link. I highly recommend it, lalo na kung seryoso kayo sa content creation at ayaw nyo na ma-delete yung mga memories nyo dahil sa full storage. Again, this is the Hexemi Elite Magnet PSSD. Mabilis, matibay at reliable. So ayun, sa mga naghahanap ng portable SSD na madaling dalhin kahit saan, sana nakatulong yung pinakita ko sa inyo. Hexemi Elite Magnet. Ayun, tuloy, biyahe tayo. Uy! Ganun si Neto, nakita nyo, paahon. Pag nabitin siya, bigla siya magsiship talaga ng lower gear, kaya hindi nabibitin. Kahit anong ahon talaga hindi nabibitin tong minivan na to. Kapag bibili ka kasi ng minivan, marami kang dapat i-consider bago ka bumili. Mahirap kasi yung impulsive buyer ka, tapos pagsisisihan mo lang sa uli. Alam mo yun, na-influensyahan ka lang dahil ang dami mong napapanood na YouTube videos ngayon, tsaka sa Facebook, na yung minivan maganda. Pero syempre, marami ka pa rin dapat i-consider bago ka magkaroon or bumili ng minivan. Unang-una dyan kasi, saan mo ba siya gagamitin? Gagamitin mo ba sa negosyo? Gagamitin mo ba sa pamilya? Saan mo gagamitin? Sa camping? Yun yung una mong dapat i-consider Kasi baka mamaya, dun sa presyo or dun sa budget mo, meron ka namang mas makuhang maganda base dun sa purpose ng kung ano yung paggagamitan mo dun sa minivan. Nakuha nyo yung punto. Ito kasing minivan na to, converted to from right to left. Hindi ko sinasabing delikado siya kasi hindi ko naman gagamitin kung delikado talaga. Pero meron kasing, yun, doon napapasok yung isa pang dahilan na kailangan mo rin i-consider kung sino ang builder, kung sino yung magbibuild ng minivan mo. Meron kasi talaga mga barubal, totoo yan, real talk yan. Doon nagiging delikado yung alam nyo yung makabenta lang, kumita lang, kahit hindi quality yung gawa, hindi safe, i-release nila. Yun yung delikado. Kaya kung may makikita kayo mga nagpo-post na ang daming reklamo sa unit nila, ganun naman yun you get what you paid for, di ba? Kung masyadong mura, baka nga minadali or ginamitan ng mga materyales na hindi matibay. Alam nyo na ibig ko sabihin. Ngayon kung medyo mataas, hindi rin naman sigurado na ganong kaganda or katibay, pero malamang kaya naman nila sinampa sa ganung presyo na mataas dahil alam nila sa sarili nila na ginamitan nila ng magagandang pyesa at maayos na pagka-convert quality. Ganun naman So ang pakalawang dapat mo i-consider bukod sa bakit ka bibili, yung dahilan mo, isa pa sa i-consider mo ay napaka-importante nito kung sino yung gagawa ng minivan. Kasi alam naman natin pag dumating sa Pilipinas yan, di ba, putol-putol yan Tas wala nang airbag, naka-condemn na yung airbag niyan. Wala nang airbag, dapat bawian sa ibang safety features sa pagiging maayos ng pagkakabuild. So hanap kayo ng builder na credible talaga. Alam niyo yung maganda yung reputasyon sa industriya ng pagbibuild ng mga surplus sa sasakyan. Dahil una sa lahat, maganda gumawa. At the same time, pag nagkakaproblema yung mga gawa nila, na nasusolusyonan nila, hindi nila iniiwanan yung customer kapag after sales na. Nakuha niyo yung punto. Napaka-importante nun na hindi dahil nakabenta na si builder, kakalimutan ka na niya kapag may problema ka na dun sa unit mo. So hanap kayo ng build, napakarami po, napakarami.
Dati ang options lang natin puro Cebu tsaka Davao, pero ngayon sa Metro Manila meron na rin. Actually napakarami na rin. Ngayon nasa inyo na lang, kilatisin yung maigi. Ngayon hindi kayo marunong sa makina, hindi kayo marunong sa sasakyan. Pareho lang naman tayo. Ako naman kasi sa totoo lang ito aminin ko. Yung pagka-acquire ko kay Netoy nung panahon na yun, wala pa rin naman talaga akong alam sa minivan. As in wala. Gustong gusto ko lang magkaroon ng minivan. At nagkataon naman na yun nga pala, hindi ko pinabuild ito. So technically speaking, second hand ito or pangalawang may-ari ako nito dito sa Pilipinas. Dahil nga sinwap ko lang ito sa kotse ko noon. Pero ala chamba talaga yun. Kumbaga wala akong kaalam-alam nung panahon na yun kung ano yung dapat, ano yung maganda, ano yung dapat kong i-consider. Basta gusto ko na lang talaga magkaroon ng minivan. Ngayon kung ano man yung naging pagkakamali ko, sabihin ko sa inyo mamaya, ayoko naman na maggaya kayo sa akin dun sa pagkakamali ko. Isa pang bagay na dapat mo i-consider bago ka bumili ng minivan is, gusto mo ba talaga? Baka mamaya, yun nga, na-impluwensyahan o natutuwa ka lang, no? Sisihin mo yung sarili mo, mahirap yun. Kasi baka mamaya, hindi mo naman talaga siya ganun ka gusto in the long run. Bigla kang bumili, naglabas ka ng pera, pagsisihan mo, mahirap naman yun. Kaya kung bibili ka ng minivan, make it sure na 100% sure ka ng kumuha talaga ng minivan. So alam mo yung purpose mo, nakahanap ka ng tamang builder, yung maayos, yung credible at hindi for the benta lang. At kapag 100% na sure ka na, tsaka kumuha ng minivan. At ito na nga yung malaking pagkakamali ko. No? Ito yung malaking pagkakamali ko. Sabihin ko na, ito na, dito na tayo. Tayo kapag iikot, magkano? Yan. Nandito na tayo sa loob ng May Kawayan Commercial Complex. Maraming nagja-jogging dito. Marami din nagpa-practice maneho, nagbabike. Kasi ano to malaking lugar na ang balita ko, hindi ko alam kung gaano katotoo. Dati raw ang plano ay gagawin parang gimikan. Kaya kung mapapansin niyo yung paligid niya, kita niyo may mga parang pwesto ng pwedeng paradahan. Yan ay parang may mga island sa gilid-gilid. Parang malaking gagawing gimikan daw ito dati dapat. Narinig ko lang naman yun Pero ang dahilan daw kaya hindi natuloy ay dahil lumulubog daw sa baha itong lugar na to. Hindi nga naman talaga pwede kapag lumulubog sa baha. Etong eksaktong place na to, dito nyo unang nakita, dito ko pinakilala sa inyo, etong si Netoy. Yan dyan siya lumabas na. Dyan mismo sa kung saan dumadaan yung kotse na yan. Dyan yung unang nakita si Netoy. 1 year ago na yun. na parang medyo nagiging emotional ako na grabe, 1 year na agad. Napakadumi talaga. Yan, konting balik tanaw lang. Itong mismong place na to, dito namin sinut yung part kung saan pinakita ko sa inyo si Netoy. Itong mismong pwesto na to yun. Yan, dito mismo yan, sa lugar na yan. Parang kailan lang. At dito ko na rin sasabihin sa inyo na ang pinakamalaking pagkakamali ko nung kinuha ko tong si Netoy, at sana hindi rin kayo magaya sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali at regret ko ay yung pinatagal ko pa. Hindi in-encourage na ako ng mga kaibigan ko ni Mayor TV tsaka ni Boy First Time. Gustong gusto ko na rin naman, pero hindi ko agad ginawa. Kahit may kakayanan ako ng mga panahon na yon, na-delay pa ng ilang buwan. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ko actually, na hindi ko siya agad na-enjoy. Yung sana yung mga panahon na ipapasyal ko na yung pamilya ko, nakakapag-camping na kami. Nakita nyo naman siguro yung mga camping adventures namin ng pamilya ko, diba? Ang sasaya nun. Hindi kasi namin yun magawa nung nakasedan kami, at na-delay din yung mga experience namin at mga adventures na yun dahil hindi ako agad kumuha ng minivan. Yun yung malaking pagkakamali ko. Kita nyo naman, di ba? Sa loob ng isang taon, napakaraming nangyari, napakarami naming pinagsamahan na agad nito ni Netoy na hindi matatawaran, walang katumbas na halaga yung mga experiences at mga bonding na pinagsamahan namin ng pamilya ko na may kinalaman dito kay Netoy, na kung wala siya, hindi siya dumating, hindi namin talaga magagawa.
nakakapag-camping kami ng pamilya ko. Bukod doon, kahit hindi yung pamilya ko yung kasama ko, nakakapag-camping ako kasama yung mga kaibigan ko. At saka ang dami kong nailalagay dyan sa likod para ko siyang laro. Alam niyo yun, nung bata kasi ako, wala akong masyadong laruan eh. Ngayong lumaki na ako, dahil nga yung panahong wala akong mga laruan, nung lumaki na ako, hinanap ng ng isip ko na gusto ko ng laruan. So parang itong si Neto yung naging laruan ko ngayong matanda na ako. Yun, ang napakalaking pagkakamali ko ay hindi ako agad kumuha ng minivan. Although may konting pagsisisi na pinatagal ko pa, at least, sabi nga nila, it is better late than never. Eto na si Netoy at 1 taon na siya sa akin ngayon na nai-enjoy namin at nai-enjoy nyo rin naman yung mga videos na ginagawa ko. Kaya kayo nanonood, maraming salamat. Ayun, sa mga hindi pa pala nakasubscribe, subscribe mo na yan. Sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat. At paki-comment naman dyan sa comment section. Happy first birthday, Netoy. So ayun na nga, kung na-check mo na yung 3 dapat mong i-consider bago ka bumili ng minivan, bumili ka na ng minivan. Ano? Pera na lang yung kulang? Wala na akong magagawa dyan. Narang ako nung bata. May sumabit daw sa pintuan ni Netoy. Oo nga, ang laki. Ayun, hindi ko napansin nung sinara ko. Okay. At the end of the day, masasabi ko na tama ang naging desisyon ko. Ang Suzuki minivan, matipid sa gasolina, maluwag at maaasahan sa kahit anong biyahe. Hindi lang siya isang sasakyan, kundi isang kasama sa bawat kwento ng pamilya at trabaho. Kaya kung praktikal at sulit ang hanap mo, kagaya ko, isa lang ang sagot. Suzuki minivan, ito ang best decision na ginawa ko.